Yung kwento sa teacher na binawian ng buhay dahil sa stress, si Ma'am Marjorie. Isang professional na guro na nagtrabaho ng may pagmamahal ng napakaraming taon bilang isang guro. Merong aksidente sa mga estudyanteng hinahawakan niya. And then pinatawag ito si Teacher Marjorie sa office at pinagsabihan ng mga sakit. Lumabas yung mga salitang yan na sobrang sakit kay Ma'am Marjorie dahil dun sa GC ng parents. Lumalabas, si Ma'am Marjorie pala, pag-uwi ng bahay, dahil sa dinibdib yung sakit, siguro hindi siya sanay ng ganun makarinig ng mga salita. Kahit sa pinakamataas pang tao, diyan sa eskwelahan na yan. Sa sobrang pag-iisip niya, hindi siya natulog. Sa sobrang stress niya sa nangyari, bumigay siya. Naalala ko last year, yung anak ko is kinder. Di ba usually pag mga ganyang edad, sobrang harot, lagi nag-aaway, minsan nagkakasakitan, napaka-normal na aksidente. Merong bata na nagsumbong sa magulang. And then yung magulang, nag-chat doon sa GC namin na napakaraming sinasabi, kuda ng kuda. Na kala mo ay wala nang pinakinggang ibang kwento. Na kala mo ay inaping sadya yung anak. Yung teacher nila, habang nagko-conversation, nararamdaman ko na iba na yung the way kung paano magsalita. Alam mo yung parang naaawa ka na. Kasi teacher siya, kailangan malumanay siya. Pero yung magulang na sumasagot ay sising-sisi sa kanya. Ang pinakanatandaan kong quote na binitawan ng teacher nila ay, bakit po parang kasalanan ko? Ginagawa ko naman ho ang lahat para mabantayan ng mga bata. So, na-alert yung utak ko, nag-response ako para mapatigil yung magulang na yon at para mabara, maintindihan na hindi dapat ganon. Sa school, napakaraming aksidente. Sa bahay nga sobrang daming aksidente. Kahit nandiyan pa yung mga magulang Ano pa yung nasa eskwelahan? Na yung isang guro, lalong-lalo na sa public napakaraming hinahawakan na estudyante na napakakulit. Huwag nating isisi sa isang guro kung may mga aksidenteng nangyayari. Sisisihin lang natin sila kung wala bang ginawang aksyon after ng aksidente. May karapatan tayong magalit kung yung mismong guro sinaktan yung anak natin ng sobra. Kasi yung sakit nila ay sakit din natin. Pero may mga teacher akong kinakausap na kung ang pagdisiplina sa anak ko ay pagpalo sa puwet, sa kamay, pag-squat, na naranasan ng mga 80s na bata, gawin. So nabibigay tayo ng permission sa mga teacher ng anak ko para maranasan niya yung salitang disiplina. Kasi importante yan. At nandiyan yan sa ganyang klase ng pagdisiplina. Pero may mga magulang na hindi tumatanggap ng ganyan. So kailangan pa rin i-regard yung nararamdaman ng mga magulang na hindi pabor sa ganyang disiplina. Pero ang nangyari kay Teacher Marjorie ay naaksidente. Hindi naman pwedeng sa 6 to 8 hours ng anak mo ay nasa school ay kayang bantayan ng isang guro. So siguro nalaman ng magulang, din yung magulang galit na galit sa teacher kasi hindi binabantayan. Which is ang trabaho naman ng teacher ay magturo. Pero kasama na rin ang pagbabantay. Tandaan nyo ng lahat ng teacher, kung bibilangin ang pagsaway sa isang bata sa loob ng isang araw ay hindi na mabilang. Yung stress niyan sa pagsuway para mapatino yung mga anak natin ay sobra-sobra. Yung ibang teacher dyan, naaral na lang yan para yung pag sinasaway yung mga anak natin, dumadaan na lang sa bibig. Hindi na pumapasok sa isip at nagiging stress. Plus, yung mga teacher na yan ay may sariling mga problema din yan. Na pagpunta mo pa ng school mo, ganun pa yung mangyayari. So advice natin sa mga pinakamatataas dyan sa eskwelahan na yan, sana magkaroon lagi ng investigasyon. Sana lagi tayo maging fair, maging maingat sa sasabihin. Kung yung mga teacher nga, ingat na ingat sa pagsasalita sa mga bata para hindi makasakit. Ano pa yung mga matataas na pagsasabihan yung mga guro ng mga bagay na alam mong hindi mo kasalanan, bagay na alam mong sasabihin mo sa sarili mo na isa lang ang katawan mo, at hindi mo kayang pagsabayin ng magtutok, magbantay sa bawat isang bata na nasa harap mo habang nagtuturo ka. Konting ingat sa sasabihin natin. Kasi kagaya ni Dr. Ong, siya na ang nagsabi na ang stress ay sobrang nakakamatay. Na ang depresyon sa pag-iisip ay humahatak sa katawan mo para bumigay. Sa pagiging professional natin dahil naluklok kayo dyan sa pinakamataas na profesyon, kasama dyan yung pagiging professional at pag-iingat sa pagsasalita. Ang mga teacher ay hindi ordinaryong tao dahil iba ang pasensya ng mga yan. Iba ang pagod ng mga yan.
Sana bago tayo nagsasalita, iniisip muna natin kung paano kung tayo yung nasa sitwasyon na yon. Na sa sobrang sakit ng mga sinasabi mo sa akin, ay pag-uusapan ako sa buong eskwelahan na parang ang dungis-dungis ko. Parang napaka-irresponsable kong teacher. Sana maging sensitive tayo sa mga binibitawang natin salita para hindi nangyayari yung mga gantong bagay. Siguro, pinagsalitaan ng masasakit na salita yung teacher para wala na magreklamo, para hindi makarating sa DepEd, para close issue kagad. Tandaan nyo na kapag tama ang ipinaglalaban ninyo, reasonable yung mga sasabihin nyo, kahit sampang korte kayo makarating, lulutang at lulutang din na hindi kayo pabayang tao. Minsan sa pagsasalita natin sa mga guro ng masasakit na dapat na tayo ay nakakaintindi dahil posisyon din naman natin yan, sana iniisip natin na may mga magulang na nakukonsinte para konting sakit sa anak, talak kagad sa office. Tatalakan kagad yung teacher. Nakala mo ay yung teacher ay walang ginawang maganda para sa anak nila. At binibigyan din natin ng power, mawala ang disiplina ng mga batang ito na makinig sa mga guro kapag lagi natin pinapaboran ang mga magulang. Napaka-importante ng disiplina. Diyan nag-uumpisa ang lahat. Para sa mga magulang, ang aksidente sa loob ng school ay 90% kumpara sa loob ng bahay. Kung yung anak mo nga tatlo, hirap na hirap kang magbantay. Hirap na hirap kang magsaway. Sigaw ka ng sigaw, stress na stress ka. Ano pa yung nasa harap mo, nasa 40 to 50 na bata? Imagine niyo nga yan. Konting pag-intindi sa mga guro. Nung bata pa ako, ayoko maging guro eh. Na araw-araw, puro stress ang may experience mo sa mga batang hindi mo masaway-saway eh. Intindihin natin yung nilulugaran ng isang teacher. May chance na pwede tayong magalit, pwede tayong magtanong kung anong ginawa ng teacher pagkatapos ng aksidente. Dinedma lang ba niya? Ginawan ba ng aksyon? Pinalabas sa klinik? Pero yung magagalit tayo kagad, nakala mo yung anak natin ay inilagay lang natin dyan at uuwing nakaganyan pa din. Eh, hindi makatarungan. Hindi tama. Minsan bago tayo magsalita, katulad nitong opisyal na mataas sa eskwelahan yan, magulang, isipin natin yung sasabihin natin. Umarap tayo sa salamin, sabihin natin yung sasabihin natin. Damdamin mo yung sakit. Tignan mo kung ano magiging impact sa'yo niyan. Tignan mo na kapag pinaglaban mo yung ganito, ay magiging matino yung anak mo paglaki. At lagi mong pinaglalaban yung ganito, tignan mo kung lalaking makikinig sa yung anak mo. Kasi kung kinukonsinti natin yung mga anak natin dahil sa mga pagkakamali nila, pero hindi ang aksidente ha. Sa pagiging makulit, lagi nating pagtatanggol, konting aksidente, lagi tayong pasugod. Pagdating ng araw, yung ginagawa ng mga anak nyo, hindi pinakikinggan yung mga guro kasi nandyan kayo para depensahan sila. Gagawin rin sa inyo yan. Tandaan nyo na mas masakit pa ang pwedeng magawa sa inyo dahil ang mga guro ay pangalawang magulang. Kayo yung pinakamagulang. Sino magtatanggol sa inyo? Wala kayong ibang sisisihin kundi ang mga sarili nyo. Dahil hindi nyo hinayaan yung mga anak nyo na lumugar sa tama. Explain ng tama. Bukod sa aksidente ha, yung mga harutan ng mga estudyante, sakitan ng mga estudyante. Tingnan nyo yung mga teacher pag nalaman yan. Dedma lang yan. Hindi. Merong takot yan sa mga sarili nila na paano kapag pumunta yung magulang? Paano pag nagalit yung mga magulang? Bago nyo pa yan malaman, bago pa kayo magpumutok dyan sa mga bahay nyo, nararamdaman na na paano. May konting takot na yan. Kasi feeling nila naging irresponsible sila kasi sa pangangalaga nila nangyari yun. Pero hindi nga nila kaya bantayan lahat. Imagine mo magtuturo ka. Habang nagtuturo ka, titignan mo isa-isa kung anong ginagawa. Paano ka makakapag-focus sa gusto mong ituro kung nakabantay ka? Yung ibang teacher nagagawa yan, pero hindi yan accurate 100%. Madidistract ka. So lagi rin natin paalalahanan yung mga anak natin. Sanayan natin ang mga anak natin na sa bahay pa lang ay nadidisiplina na. Sa bahay pa lang ay nakikinig na sa mga magulang. Para pag nasa school sila, alam nila na ito ay tamang oras ng pakikinig at tamang oras ng paghaharot. Huwag natin masyadong ini-spoil ang mga anak natin pagdating sa pagtatanggol. Dahil kinukonsinti natin sila para lumaking may sungay. Tandaan nyo yan. At igalang rin natin yung mga guro. Huwag tayong parang laging ang may kasalanan teacher, ang may kasalanan puro sila. Huwag laging ganon. Tignan nyo kung anong ginawa pagkatapos.
Ngayon yung mga aksidenteng mga ganyan, hindi talaga maiiwasan yan. Normal din naman sa magulang na malungkot, magalit, normal, pero saan? Kanino dapat magalit? Maging masaya na lang tayo nang after ng aksidente ay walang nangyaring mas masama. Pero ito nga yung mabigat dahil sa pag-iisip ni Ma'am Marjorie, sa kanya bumalik. Yung bigat, siya yung bumigay. Siya yung hindi nakakaya ng stress. So maging patas tayo sa lahat. Kasi totoo lang talaga, napakahirap ng pagiging isang teacher. Pinakaayokong course talaga yan. Yan ang propesyon na napaka-stress. Turuan natin makinig ang mga bata. Ang mga minor accident, like pag-aaway ng mga bata, ay normal lang. May kailangan gawin, pero hindi dapat harsh kasi mga bata pa yung mga yan. Pag inulit-ulit, pagsasabihan. Pero iwasan natin isisi sa iba. Ang pwedeng may pagkakamali rin tayo. Magulang, guro, mga opisyal sa eskwelahan, para maging matino yung isang bata. Kasi hindi naman sila pinatitino Nagaling sila sa masama. Hinuhubog sila para maging matino. Kasi bata pa sila Bakante pa yung mga utak ng yan kung ano ba ang disiplina sa hindi. Umpisahan sa bahay. At kung may nangyaring ganyang katulad ng kay Teacher Marjorie, maging tama ang aksyon, lalong-lalo na sa sasabihin. Dahil sa totoo lang, sa panahon ngayon, mas nakamamatay na ang sakit ng salita kaysa sa mga literal na aksidente.